Hanapin mo ang sulat ni Senyor Hermano. Kapag nakita mo, huwag mong bubuksan o babasahin. Malalaman din namin kung sumunod ka sa patakaran o hindi. Meron kang 2 oras. Tumango si Richard pero nagtanong pa rin. Paano ko malalaman na iyon nga ang sulat kung hindi ko bubuksan o babasahin? Go! Susog ni Jet na nanlalaki pa ang mga mata, kung kaya napilitan na rin siyang pumasok sa lumang dorm room ni Senyor Hermano. Napakadilim sa loob, wala siyang makita, kaya ginamit niya ang cellphone bilang source of light niya. Nang mabuhay ang cellphone ay isang imahe ng lalaki ang bumulaga sa kanyang harap. Bumilis ang tahip ng kanyang dibdib, ngunit agad din siyang kumalma nang na-realize na refleksyon pala iyon sa salamin na nasa dingding ng silid. Ba't kasi kaharap ng pinto? Bulong niya. Iginala niya ang paningin. Maraming gamit sa silid na iyon. Malaki rin kumpara sa ibang kwarto. Hindi raw ginagalaw ang lahat ng naroon kahit pa nga matagal nang wala si Senyor Hermano. Nakakapangilabot ang katahimikan sa silid. Kahit pa nga ilang hakbang lamang at maaari na siyang lumabas. Ngunit hindi siya susuko sa kilabot. Kalalaki niyang tao. Lumapit siya sa kama na nasa tansya niya ay alikabok na lamang ang nahihiga. May kung ano siyang natapakan at lumagutok iyon. Nang ilawan niya ang lapag ay may nakita siyang mga bubog na nanggaling sa basag na baso. Hindi niya iyon pinansin at inabot ang isang picture frame sa bedside table. Minasdan niya ang larawan ng magkasintahan na naroon. Ang lalaki siguro doon si Senyor Hermano. Sa mismong silid na iyon kuha ang litrato. Nakaupo sa kama ang dalawa at yakap pa ng babae ang isang asul na unan. Napadako ang atensyon niya sa unan, sa dulo ng kama. Kinuha niya iyon, ngunit dala marahil ng kalumaan ay madaling nawarak ang punda niyon at nagsilaglagan ang mga balahibo na laman. Hahayaan na sana niya iyon nang mapansin niya ang asul na papel na nakatupi sa ilalim ng mga balahibo. Iyon na kaya ang sulat ni Senyor Hermano? Kinuha niya ang papel at lumabas na ng silid. Makaraan ang ilang araw ay nakatanggap si Richard ng text message mula kay Mervin. Tanggap na raw siya sa Amigos de la Senyor Hermano o Amigos. Magpunta na lamang daw siya sa dorm nito sa darating na linggo, alas 6 ng gabi, para sa orientation. Napasuntok siya sa ere. Bihira ang nakakapasok sa Amigos. Ang pagkakahanap sa sulat ni Senyor Hermano ay hindi kasiguraduhan na pasado ka na. Nasa mga opisyal pa rin ang pagpapasya kung matatanggap o hindi ang isang aplikante na nakakuha ng sulat. Kung ganoon ay bakit kailangan pang sumailalim sa ganoong klase ng pagsubok ang mga gustong sumali sa Amigos na kung tawagin ay pagkilatis? Power trippings lang yata sina Mervin. Kinikilatis kung hanggang saan ang kaya nilang gawin, makasali lamang sa kapatiran ng mga ito. Napakalaking bagay sa isang engineering student ang makabilang sa Amigos. Kumbaga, para ka nang nakakapit sa pader. Walang mangingibing umargabyado sa iyo dahil buong Amigos ang re-resback para sa iyo. 100% makakapasa ka sa board exams dahil sa mga lessons na ibinabahagi sa bawat miyembro. At higit sa lahat, sikat ka. Kaya naman maraming nagnanais na makasali rito. Lamang ay hindi tumatanggap ng babae ang grupo sa hindi maipaliwanag na dahilan. Sa araw ngang itinakda ni Mervin ay maagang nagtungo si Richard sa dorm room nito. Naroon na si Jet at ang isa pang opisyal na si Roy. May 3 iba pang lalaki roon na sa tansya niya ay mga new recruits. Oh,
Dalawa na lang hinihintay natin ha. Pwede na tayong magsimula. Ani Mervin bago magpausok ng vape. Ilang minuto pa silang nagkwentuhan lang ng kung ano-ano hanggang sa dumating na ang dalawa pang baguhan. Good evening sa inyo. Panimula ni Mervin. So, kayong anim lang ang napili ni Senyor Hermano na maging bagong miyembro ng Amigos. Ako nga pala si Mervin Juarez. Royal blood ako. Meaning, yung dad ko is member din ng Amigos. Pero kahit ganoon, dumaan din ako sa pagkilatis at swinerteng mapili. Anyway, tatanungin ko kayo. Anong nalalaman ninyo kay Senyor Hermano? Nagtaas sila lahat ng kamay, pero yung katabi niya ang tinawag. Top-notcher siya sa engineering licensures exam noong 1981. 1935, huling nagkaroon ng top 1 na nagmula sa UDMR at si Senior Anthony Q. Hermano ang nakabasag ng mistulang sumpa na iyon. Mula noon, 25 engineering students na ng UDMR ang nag-top 1 sa licensures exam. Anito. Okay, tama. Pero sino sa inyo ang nakakaalam kung anong nangyari after niya makapasa? Anong nangyari sa karir niya? Tanong muli ni Mervin. Walang nakasagot. Walang nakakaalam. Bakit nga ba walang balita ukol sa naging buhay ni Senyor Hermano pagkatapos ng exams nito? Actually, wala talagang nakakaalam dahil we keep it a secret. Tanging Amigos lang ang may alam sa nangyari sa kanya. Ikukwento ko sa inyo kung talagang desidido na kayo. Napatawa ito. Anyway, wala naman kayong choice. Oras na pumiyo kayo, lagot kayo kay Senyor. Nagkatinginan sila ng mga katabi niya. Pinatay siya. Ani Mervin. Hindi sila nakakibo at naghintay na magpatuloy ito. Kung napansin ninyo, magulo ang kwarto ni Senyor Hermano. Doon kasi nangyari ang pagpatay sa kanya at ang salarin, ang girlfriend niya mismo, ang babae sa picture frame. Pagpapatuloy ni Mervin. Pakiramdam ni Richard ay nagsitindig ang balahibo niya sa batok. Tila may umihip doon. Pinatay siya dahil sa inggit. Pagpapatuloy ni Mervin. Pareho silang engineering at nakapasa pero hindi napasali sa top 10 yung babae. Hindi raw kasi siya pinakopya ng sagot ni Senyor kahit magkatabi lang naman ang mga upuan nila noong exams. Nasaan yung babae? Tanong naman ni Shin. Pinatay ng mga kaibigan ni Senyor. Walang gatol na tugon ni Jet. Mga kaibigan ni Senyor? Aniya, may nabubuong senaryo sa utak. Oo, ng mga parents namin. Sagot ni Mervin. Naging tahimik ang buong silid. Ngayon alam nyo na, itago ninyo ang lihim na yan. Gagabayan kayo ni Senyor Hermano kung susunod kayo sa gusto niya. Ipaglalaban niya rin kayo sa mga aargabyado sa inyo. Sigurado na rin ang pagpasa ninyo sa licensure exams. Pero hindi ibig sabihin yun hindi na kayo mag-aaral. Studious si Senyor Hermano at ayaw niya sa mga tamad at pabayang mag-aral na umaasa lang sa pangungopya. May kinuhang mga papel si Mervin at ibinigay sa kanila. Nanlaki ang kanyang mga mata pagkakita sa papel. Yung asul na papel na nakita niya sa kwarto ni Senyor Hermano. Nakasulat doon ang mga katagang. I like this boy. I can see myself in him. I want him to be one of my friends. Signed, A.T. Hermano. Nagulat kayo, no? Natatawang tanong ni Roy. Handwriting niya talaga yan. Kaya pagkilatis ang tawag sa challenge na ipinagawa sa inyo ay dahil si Senyor Hermano talaga ang kumikilatis sa inyo. Paliwanag ni Jet.
All the time na nasa kwarto niya kayo ay kasama niyo siya. Pinapanood niya kayo. Magmula ng araw na iyon ay hirap nang matulog si Richard. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya kina Mervyn. Baka naman, tinatakot lang sila ng mga ito. Pero bakit? Siya lang yata ang apektado. Yung iba namang new recruits ayos lang. Parang walang nangyari. Maliban sa naging popular ang mga ito, sila sa buong campus. Talaga bang pinatay ng nobya nito si Senyor Hermano? Talaga bang pinatay rin ng mga kaibigan nito ang babae? Kung totoo nga iyon, walang hustisya para sa babae dahil malaya pa rin ang mga magulang ni na Mervyn. Lumipas ang unang taon ni Richard sa Udimar na parang kahapon lamang. Nalimutan din niya ang tungkol sa paranoia niya sa amigos. Bumalik siya sa kanilang bayan at nilasap ang bakasyon. Habang ini-enjoy ang summer vacation ay nagkaroon siya ng nobya, si Francine. Masyado na siyang nalulong kay Francine kung kaya nalimutan na niyang kailangan ng mag-enroll dahil tapos na ang ligaya. Ang dapat sanay summer fling lamang niya ay nagiging seryoso na yata. Ang dami na niyang plano. Ayaw na nga niyang bumalik sa Udimar at gusto na lamang magtrabaho para sa kinabukasan nilang dalawa. Kung gusto mo, bibistahin na lang kita sa dorm ninyo. Anang babae. Parang ang ayaw ko nang mag-aral eh. Magsama na lang tayo. Tugon ni Richard. Tumawa lang ang babae. Sira. Sige na, bumalik ka na sa Udimar at mag-enroll ka na. Mabigat sa loob na bumalik sa Udimar si Richard. Pagbalik pa lamang niya sa dorm at pagtapak sa kwarto ay walang ganang binuhay niya ang ilaw. Ngunit hindi gumana. Pundido yata? Aniya sabay dukot sa kanyang cellphone. Paggalat ng liwanag niyon ay nahuli ng mga mata niya ang isang anino na dumaan sa kanyang gilid. Sino yan? Tumahip kaagad ang kanyang dibdib. Hindi nakakatawa ang biro mo ah. Lumabas ka na. Itinutok niya ang cellphone sa gawing pinuntahan ng anino at umatras ng ilang hakbang. Sa kaaatras ay may natapakan siya. Hindi na sana niya papansinin at muli siyang umatras. Ngunit may tumusok sa kanyang paa na ikinatumba niya sa kama. Nang usisain niya ay nakita niya ang bubog na nakabaon sa kanyang sneakers. Inilawan niya ang sahig at nakita ang isang basag na baso. Saan galing to? Binunot niya ang bubog at hinubad ang sapatos. Umagos ang dugo roon. Shit! Napakapit siya sa unan dahil sa kirot. Nang mapatingin siya sa unan ay ganoon na lamang ang gulat niya nang makita ang mga nanlalaglag na balahibo ng ibon doon. Anong? Nandilat ang kanyang mga mata nang may mabuto at malamig na kamay ang dumakot sa braso niya. At nang mag-angat siya ng tingin ay isang halos bunguan sa kapayatan na mukha ang bumuglaw sa kanya. Tama na, Sheila. Ang sinabi ko sa'yo ay tutulungan kitang mag-aral. Hindi ko sinabing tutulungan kita sa exams. Galit na singhal ng lalaki sa kanyang kasintahan. Akala ko ba mahal mo ko? Ganting bulyaw ng babae. Kaunting sagot lang ang hinihingi ko sa'yo. Hindi mo pa maibigay? Ano ba kasi ang ipinagsisintimiento mo? Pumasa ka naman, di ba? Pero hindi ako nag-top. Umiling na tumalikod ang lalaki. Bahala ka nga riyan. Huwag mo akong talikuran, Anthony. Sigaw ng babae, sabay kuha sa matangkad na baso ng juice sa bedside table at ibinato sa lalaki. Tumama iyon sa ulo nito at nabasag. Pagkatapos ay dinampot nito ang isang malaking bubog at buong lakas na ibinaon sa batok nito.
Agad na bumagsak si Anthony at naghingalo, dala ng malakas na pagtagas ng dugo sa sugat nito. Hindi malaman ni Sheila ang gagawin, na bigla lamang siya bugso ng galit at inggit. Iyon ang nadatna ni Marvin Juarez at Ray Ibanez. Sheila, anong ginawa mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Marvin. Sorry, hindi ko sinasadya. Maluhaluhang sabi ni Sheila. Nagawa pang ituro ni Anthony ang kasintahan. Hayop. Bago mawalan ng hininga. Sa galit ay itinulak ni Marvin sa kama ang babae at tinakpan ng unan ang mukha hanggang sa mawalan ng hininga. Pare, tama na. Pare, si Sheila yan. Awat ni Ray, ngunit huli na. Brad, napatay ko yata. Usal ni Marvin at lumayo sa hindi gumagalaw na si Sheila. Inalis ni Ray ang unan sa mukha ng babae at bumulaga sa kanila ang nangangasol na mukha nito sa nihinang kawalan ng hangin. Dilat na dilat ang walang buhay nitong mata at nakalawit ang dila. Brad, walang makakaalam sa nangyari dito Ani Marvin. Inilibing nila sa likod ng dorm si Sheila at Anthony. Walang pinagsabihan sa tunay na nangyari ang magkaibigan, na natiling lihim ang dahilan ng pagkawala ng dalawa. Hanggang sa isang araw ay nagpakita si Anthony kay Marvin at hinihiling na buuin ang amigos. Galit na galit si Anthony sa nagawa ni Sheila. Ayon sa multo nito ay marami itong pangarap sa buhay na winasak ni Sheila, at kung hindi raw naitago ng dalawa ang bangkay nito ay maaaring ultimong buhay ni Ray at Marvin ay masira. Kung kaya inatasan sila nito na bumuo ng isang samahan na maglalayo sa mga estudyante sa kapahamakan na kung tawagin ay babae. Sa takot naman ng dalawa sa naghihiganting multo ni Anthony ay sumunod ang mga ito. Mula ng araw na iyon ay ilang daang kalalakihan na sa Udimar ang pinili ni Anthony bilang miyembro ng amigos, at ang lahat ng iyon ay kinakailangang ilihim ang ugat ng samahan dahil kung hindi. Nang magising si Richard ay may araw na. Nakahiga siya sa sahig, napabuga siya ng hangin. Panaginip lang pala. Aniya at humawak sa kama upang makatayo. Kumunot ang kanyang noo nang makita ang isang sirang unan na kulay asul sa ibabaw ng kanyang kama. Nang akmang kukunin niya iyon ay may nauna nang humablot noon. Agad siyang napatayo at tumakbo patungo sa pintuan. Ngunit bago pa man niya nagawa ang balak ay may humila sa kanyang paa. Napabaliktad siya at humampas ang ulo sa gilid ng mesa. Nakadama siya ng hilo. Habang umiikot ang paningin ay kitang-kita niya ang imahe ng lalaki sa kanyang panaginip. Si Anthony, gumagapang sa ibabaw niya hanggang sa magtapat na ang kanilang mga mukha. Pilit niyang ipinipikit ang mga mata, dala ng sindak sa anyo nito. Kulay nagmamapang abo, dilaw, berde at ube ang balat nito na may bitak-bitak na maya-maya'y sinisilipan ng mga uod, ipis at iba pang insekto. Ang iba ay naglalaglagan pa sa kanyang muka. Halos bungong ito sa kapayatan at ang mga ngipin ay siwang-siwang. Lord! Layuan mo babae. Anito sa tinig na tila nagmumula sa yungib. Opo! Opo! Naiiyak niyang tugon. Tapusin mo ang
iyong pag-aaral bago ka umibig. Opo, opo. Panay ang opo niya. Nakasisindak ang katotohanang totoong-totoo ang nangyayari sa kanya. Nahihilo siya dala ng pagkauntog, ngunit hindi niya makuhang pumikit man lang upang takasan ang kakilakilabot nitong anyo. Maging ang dampi ng hininga nito sa kanyang muka ay tunay na tunay. Wala kang pagsasabihan ng nangyari. Kung ayaw mong managot sa akin. Opo, senyor. Pagkasabi niya noon ay tila bula itong naglaho. Tuluyan siyang nawalan ng malay. Nang muling magising si Richard ay nasa ospital na siya. Natagpuan siya ng 2 doormates niya na walang malay at duguan ang paa, kung kaya isinugod siya sa ospital. Hindi niya alam kung totoo nga bang nagpakita sa kanya ang multo ni Senyor Hermano. Ngunit tuwing tatangkain niyang magkwento sa iba ay may kakaibang nangyari. From out of nowhere ay may bumagsak na balahibo ng ibon sa kanyang tapat, katulad ng mga balahibo sa loob ng asul na unan. Kung minsan naman ay may nabagsak na baso, kaya naman napilitan siyang manahimik. Tila babala iyon sa kanya na muli niyang makikita ang multo ng lalaki. Nang mapansin ni Mervyn ang mga kakaibang kaganapang iyon sa kanya, ay nginisihan lang siya nito at sinabihan, Dadalhin mo hanggang kamatayan ang sikreto ng amigos kung ayaw mong matikman ang galit ni senyor. Napalunok siya. Mervyn, anong mangyayari kung magsasalita ka? Singit nito. Hindi ko alam. Mula kasi nang magkwento si Jet sa girlfriend niya tungkol sa amigos, ayon, hindi ko na siya nakita pa. Hindi siya nakakibo. Gusto lang naman niya na magkaroon ng kasiguraduhan sa kursong napili niya. Ngunit mukhang wala na siyang kawala sa kapangyarihan ni Anthony Hermano. Wala na nga palang libre sa mundo.